dating Pangulong Rodrigo Duterte itong paratang na nakakuha sila ni Vice President Sara Duterte ng mga baril mula kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Alamin natin ang report na yan mula kay Hannah Jane Sancho. Sa isinagawang pagdinig ng komite ni Senator Risa Ontiveros kaugnay sa mga akusasyon laban kay Pastor Apollo C. Quiboloy ng The Kingdom of Jesus Christ, isang testigo ang dumawit sa pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Paratan ni alias Rene, mayroong pagkakataon na nakita umano niya na mayroong mga bitbit na bag na may laman ng mga baril ang dating Pangulo at Vice Presidente na galing umano kay Pastor Apollo. Pero tugon naman ng dating Pangulo sa paratang na ito. Kami magtanggap ng baril kay Pastor Quiboloy. Ako pa ba ang mag-deliver sa kanya ng kanyon bukas o machine gun? That's a very... Pahayag ito ng dating Pangulo sa isang press conference sa Davao City. Pagdedepensa pa ni Duterte kay Pastor Apollo, saan naman kukuha ang butihing pastor ng mga baril at aniya mayroong koleksyon siya ng mga ito. It's silly. Bakit man si pastor mamigay ng baril sa akin? Saan man siya makuha? Ako ang supplier ng firearm dito, hindi ako naghihingi. Matagal na akong supplier ng firearm, bata pa ako. Collectors category ako eh. Ibig sabihin, bili ako ng bili, pero hindi ko magamit. I can only use one. Samantala, una na rin ipinagkiwit-balikat ni Vice President Sara ang nasabing akusasyon at sinabing hindi na siya magugulat kung dadami pa ang mga pag-atake laban sa kanya sa susunod na panahon. Pahayag naman ni dating Pangulong Duterte sa isinagawang hakbang ng Senado na isabina si Pastor Apollo kasunod ng mga paratang na mga kinuha nitong testigo. It's not an order. You cannot order an ordinary citizen like me to compel me to report to you. For what? If I don't want. Or if outside the national interest that you should appear. If I begin to question you, what is the significance of that interest? Wala mo na nakita na of national interest. Ang manipulahin ng kasalukuyang administrasyon ang isinusulong na charter change, CHACHA, dahil sa sariling ambisyon nito. Yan ang muling panawagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Itong ibabalita ni Angel Pastor. Matapos ang hakbang ng maisog prayer rally sa Cebu City noong linggo, isang press conference naman ang sinagawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City nitong Martes kaugnay sa usapin ng pagbabago ng saligang batas. Muli iginiit ng dating Pangulo na hindi dapat mangyaring baguhin ang saligang batas na ang makikinabang lang ay ang mga nakaupo ngayon sa administrasyon. Wala ba na akong problema sa... But it must be purely motivated to improve the interest of government and country. It will never be used to promote the ambition or ambitions of Congress or by anybody else, even by the Supreme Court. But besides, if meron man, it should not apply to them who made the changes, modification. It should be, I said, progressive. It should apply to future elected or appointed people. Para walang... Not even to the next president? Not even to the next president. Patutsada naman ang dating Pangulo na kung ano ang nakasaad sa konstitusyon kaugnay sa tagal ng panunungkulan ng Pangulo ay hindi na dapat ito baguhin. Dapat anya mayroong panahon na ang mga susunod na Pangulo ay manggagaling din mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa. This is the democracy. Rotation dapat. Now is the time for Bicolano to be president. Maybe tomorrow from the southwestern part of Mindanao, which would be Zamboanga towards Pulo. I would even relish an Ifugao president. Turno-turno tayo, wag natin suluhin.
Ito ani Duterte ang demokrasya kaya't dapat anya hindi ito mawala sa intensyon na isinusulong na charter change. Live on our time. Kung saan tayo dinatngan ng swerte natin sa buhay ng Constitution and your destiny, nandyan lang tayo. Because this is what a democracy. Do not tinker with the cyclic movement of a democratic state. Do not introduce something which is foreign or not aligned with the original intentions of those who made the charter. Sundin lang natin the intention. Giit pa ni Duterte kung maari lang din ay dapat mag-resign na ang mga government official ilang buwan bago matapos ang kanilang termino upang maiwasan ang paggamit ng pera ng taong bayan sa kanilang kampanya sa eleksyon. Mahirap yan. When you are the incumbent, dapat nga sa lahat local officials. Alam mo kasi, you should be allowed to resign 6 months before. Precisely to deter you from using the resources of government to fund your candidacy. The cases against him in the U.S. were filed before I became president. So I guess he's very worried. No, well, I would just advise him that just kung meron naman siyang sasabihin, if he has an opportunity in the hearings both in the House and in the Senate to say his side of the story. Ngayon, kung sinasabi niya, hindi totoo lahat yan, hindi totoo, walang nangyaring ganyan, di sabihin niya. Pagka ganito, anong mangyayari dyan? Hindi siya sisipot. Pag hindi siya sisipot, mapapakontempt siya. Tapos tuloy-tuloy, ay nako, mas malaki yung gulo. Kung makapunta siya, sagutin niya lahat ng tanong, di tapos na. That's why my advice for him is to just face the questioning in the House and in the Senate. Marinig natin ang kanyang side para malaman natin kung ano ba talagang nangyayari dito. We're trying to be fair here in allowing him an opportunity and fora to make his case. So I think he should take it. Yeah.